Anong nangyayari sa pamamahay ko? Nagpapanik ang mga matang iginala ni Mrs. Sejoko ang garahe at ang gardin. Nagkalato ng ilang unipormadong pulis, ang iba pa ay may hawak na armalites pero lahat ay armado ng hand pistols. Ma, sa loob ka na lang please. Nilapitan ito ni Joseph. Ipapaliwanag na lang ni Kuya Iking sa'yo. He's inside. Nihabili na lang niya ito sa isang kapatid kay Dominic para ihatid sa sala. Pagkatapos ay muling bumaling siya sa kausap na pulis si Senior Inspector Enrico Katindig. Sabi na nakausap naming witness sa isang Orlin Tinejero. Nakita pa niyang pumasok si Miss Indaya sa banyo. Sinubukan niyang habulin kasi para daw umiiyak at gusto daw nitong matiyak na maayos ang pakiramdam ng fiancé niyo. Nang tumapat daw siya sa pintuan ng banyo, kumatok siya, narinig pa niyang sumagot na saglit lang daw at lalabas na. Tapos may nararamdaman daw siyang mabigat at tumampas sa likod niya. Kahit nangihina ang katawan at nihilo, nakuha nitong magmulat para tingnan kung sino ang may gawa. Nakita na lang daw nito na may isang lalaking buhat si Miss Indaya at may isa pang babae na tila nagpapanik dahil ang pagkakasabi ay nadulas daw. Ang kasama nito at tumampas ang ulo sa lababo at itatakbo daw nila sa ospital. Ipinikit niya ang mga mata at tila nang hina ang kanyang tuhod. My God, they hurt her. Any leads kung saan siya maaaring dinala? Well, sabi ng guard sa Highlands na miretso yung van sa direksyon ng Alfonso, Cavite. Doon din nakitang abandon yung van kaya nakipag-coordinate na kami sa pulisya doon para mahanap kung saan maaaring dinala ng suspect ang biktima. Paano kung gamit lang sila ng ibang sasakyan para makalayo? An invisible hand was constricting his heart. Naisip namin yan kaya kami nagpapaset up ng ilang checkpoints sa mga exit points ng Alfonso. Tumango si Joseph. Sige sir, kung kakailanganin, I'll be on hand. Also para sumama sa paghahanap. Kinamayan niya ang nanlalamig na mga kamay ang opisyal. We're doing all we can, Mr. Sijuku. Paninigurado nito. Ingatan mo na lang muna sa ngayon ang sarili mo. I believe, pati buhay mo ay threatened. I will leave you two of my officers para sa dagdag na security nyo rito. Nagpaalam na ito at umalis. Nang masarahan ang gate ay nagtungo siya sa loob. Inaabangan siya roon ng kuya niya. Seth, kumain ka na. Tapos sa kaming lahat. Ayan ito. Kuya, hindi ko yata kayang kumain. Iling niya. You have to eat. Inakbayan siya nito para igiyang patungong komedor. Halika, sasamahan kita. She'll be fine, right? Tumingin siya sa mga mata nito. Sa lahat sa kanila, ito ang may pinakamaunawaing mga mata, kaya bagay talaga rito ang pinasok na bakasyon. Of course, pinisil nito ang kanyang balikat. Sinabayan niya nito iyon ng panalangin, dapat okay lang si Megan. Kuya, pwede ba kitang makausap? Tumungay siya mula sa pagtitig sa tubig sa swimming pool para tumingin sa nagsalita. Si Noel iyon. Oo naman, inaya niya itong maupo sa tabi niya. What's wrong? Kahit may sarili siyang problema, hindi siya ini-insentive or insensitive para hindi mapansin na nanlulumo ang kapatid. It's Grace, kuya. Sumubsob ito sa dalawang kamay. What about Grace? Biglang nag-interesado siya sa sasabihin ng kapatid. Kuya Pips, I'm sorry, hindi ko agad sinabi sa'yo. Na? Girlfriend ko kasi si Grace. Oh my God, tangi niya lang nasabi ng magpaliwanag sa kanya ng ang maraming bagay. They have grown so used to calling him Noel. Nakalimutan na niya na Edmond nga pala ang totoo nitong pangalan. Ito rin malamang ang pinagkunan ng babae ng balita tungkol sa pagpo-propose niya ng kasal. Pero parati niya akong ipinipilit na wag mo nang sasabihin sa'yo kung tungkol sa aming dalawa. Baka daw magalit ka. Yun pala, siya na ang nagtapat at ang alam mo pa ay fiancé ko na siya. Pero hindi rin niya nilinaw na ako yung ibig sabihin niya. Huminga lang siya ng malalim at hinintay na sundan nito ang sasabihin. Ang kasasabi lang ng kwento. Lahat ng tungkol sa iyon ni Ate Meg, parating niyang ipinapakwento sa akin. Sinabi lang niya, kasi daw baka isipin mo naghahabol siya sa iyo kaya hindi ka niya tinatanong directly. Ang huling impormasyon na nahingi niya sa akin ay yung tungkol sa lakad ni Ate today sa Tagaytay saka yung cellphone number.
Sumudsob ito sa dalawang kamay. Kuya, I'm sorry. Kung alam ko lang na nagkakaganito siya, mas iniingatan ko sana yung mga nasasabi ko sa kanya. Hindi mo kasalanan, Noel. Niyakap niya ito. Kilala ka din naman si Grace and I know she can be very charming and sweet kung gusto niya. Yun nga lang, pare-pareho naman tayo nagulat sa maling pag-iisip niya. Mahinala ako kung saan nila pwedeng dalhin si Ate Meg. Tumunghay ito. May pinuntahan kasi kami minsan na bahay sa may tansa. Malaki yung lugar pero malayo yung nag-iisang kapitbahay niyong property. Sinabi pa niya, ideal na lugar daw yun kung sakaling may gusto siyang kidnapin. Akala ko nagbibiro lang at nag-iisip ako. Ako ang balak niya itago doon kasi nga medyo patago ang relasyon namin. Ang layo na ng tansa sa Alfonso ah. Napakunot ang noon niya at parang lalo siyang kinabahan. Diyos ko, nalusutan nila ang checkpoints? Siguro kuya tumungo ito. Pero teka, paano kung malaman ni Grace na nagsusumbong ka sa akin? Mahal na mahal niya si Meg pero hindi na rin naman niya kayang isapalaran ang kapakanan ng kapatid. Kaya nga sana kung pwede na nating puntahan yung police chief. Sasamahan ko na sa lugar para mas mabilis bago pa mahalata ni Grace na may maling nangyayari sa mga plano niya kung ano man yun. Huwag na Noel, baka madamay ka pa. Papatayin ako ng daddy kapag may nangyari sa'yo. It's the least I can do. Pagpupumilit ito, medyo komplikado ang daraanan. Mabuti na ngayong may kasama silang nakakaalam ng lugar. Mahirap pang maligaw. Masyado pa rin delikado, patuloy niyang putol. Kuya, nakakalimutan mo yata, Aikido champion ako, marunong ako sa hand combat, paalala nito. Diyos ko naman, usal niya, all my life nagpakabait ako, naging mabuting tao. May nagawa ba akong kasalanan na hindi ko napagsisihan? Sa wakas, napapayag siya nito kahit bigat na bigat sa kalooban niya. Kung mapapabilis ng gagawing ito ang paghahanap nila sa nawawalan niyang fiancé, mas mabuti. Sana by this time tomorrow, ligtas na at kapiling na niyang muli si Megan. Kinausap nila ang police chief. Ito man ay may balita sa kanila. Pagkatapos, isa sa naiwang pulis sa bahay nila ang lumabas para ipagmaniho ang dalawang tao, si Noel at siya. Nagising si Megan dahil sa naulinigang kaluskos mula sa nakalak na pinto ng kwartong kinaroroonan niya. Kumakabog ang dibdib, dahan-dahan niyang ikinilos ang nananakit na katawan para maupo at humarap sa pinanggagalingan ng ingay pero nananatili siyang nakadikit sa pader. Iminulat niya ang bahagya ang mga mata para na may silip kung ano naman ang gumagawa ng ingay na iyon. Liwanag mula sa flashlight ang unang nakita niya nang bumukas ang pinto at nakakarinig siya ng mga bulong. Gusto niya agad matuwa dahil kakaiba ang pakiramdam ng puso niya sa tunog ng mahihinang boses. Itinuon sa kinaroroonan niya ang sinag ng ilaw at napapikit siya sa biglang liwanag na tumama sa kanyang mga mata. Megan! Patakbong lumapit sa kanya ang nag-iisang hinihintay at inaasahan niyang makita. Joseph! Humahagulgol na iniilag niya ang ulo at katawan sa nakayakap nitong mga bisig. Gusto niya rin sana itong yakapin kung hindi lang nakatali ang mga kamay niya sa likuran. Hinagkan siya nito. Marahan lang dahil malamang nakita nito ang sugat sa labi at naisip na baka masaktan siya. Sinaktan kanila, nag-aapoy ang mga mata nito habang tinatanggal ang pagkakatali sa kanya. Umiling lang siya at kumapit sa harapan ng suot nitong kumisita. Sumubsob siya sa dibdib nito at nanlulupaypay na hiyayaan itong buhatin siya palabas ng madilim na kwarto. Sa labas, hindi na niya napansin na maingay na pala at nagkakagulo. May mga kasamang pulis na Joseph at napusasan na ang dalawang goon na nabantay niya. Naroon din ang hawak ng mahigpit na Noel ang nagpupumiglas na si Grace. May isa pang tao roon na hindi niya kilala pero mukhang hindi pulis dahil hindi ito unipormado at malungkot ang mga mata nitong nakatingin sa babae. Pips, humahabol ng sigaw ang dalaga habang papalabas sila ng bahay. Ako ang mahal mo, hindi ba? Ako lang ang gusto mo, hindi ba? Walang kwenta ang babaeng yan, Pips. Huwag mo akong iwan, please. Naghihintay ang medical team sa bakuran ng bahay. Maingat siyang inihiga ng katipan sa stretcher.
na inilabas ng mga ito. Agad kumilos ang mga emergency doctors para lapatan ng lunas ang mga sugat niya at pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Tinurukan din siya ng mga ito sa palagay niya at ay antibiotic just in case magkaroon ng infeksyon ang mga sugat niyang ilang oras nang naka-expose. Kinukunan siya ng blood pressure na reading ng muling lumapit si Joseph. Masoyong hinahaplos ang kanyang pisngi. I'm just here, bulong nito. Tumitig siya sa mga mata ng katipan. Ngayong medyo mas maliwanag ang naalala niya ng nagdaang 2 araw at ang nakikita niya ay hindi mukha ng isang minamahal, kung hindi ang mukha ng isang lalaking nakita niya paulit-ulit sa mga litratong nagpapakita ng hindi maganda. With a sob, ipinikit niya ng mariin ang mga mata at iniiwas ang muka sa kamay nito. Saglit pa ay isinakay na siya sa ambulansya at hinayaan niyang hilahin siya ng kadiliman. Maglalabing 8 oras ng tulog si Megan buong panahong iyon. Naroon lang siya sa tabi nito. Nakatitig na para bang maglalaho ito kapag hindi niya tinitingnan. Hawak niya ang isang kamay nito at masuyong hinaaplos iyon para mararamdaman nitong hindi ito nag-iisa. Kanina ay naglabas-masok na roon ang mga kaibigan at kamag-anak nilang dalawa pero siguro dahil sa stress at pagod at marahil dahil sa itinurok na sedative, hindi nagigising ang dalaga. Hinihilig niya ang ulo sa tabi ng bisig nito, yakap ang hinahawakang kamay, napapagod na rin siya. Naalala niya ang nakitang sakit sa mga mata ng nobya bago ito nadala sa ospital. Kailangan niyang pawiin iyon. If it would take months, years to win her back, gagawin niya. At least, she was there. She's alive. She's safe. Kakayanin niyang itaboy siya nito para susuyuin niya rin ito ng paulit-ulit. Alam niya ang pinanggagalingan ng tingin nitong iyon. Nakita niya ang nakakalat ng mga litrato sa tabi nito bago silang lumikas mula sa lugar na iyon sa Tanza. He must admit, he and Grace had really wild times together. Lalaki siya, hindi ba? Grace was alluring and very much willing until na-realize niyang walang patutunguhan ang pakipagrelasyon niya rito kundi pagsasalo sa mga pisikal na bagay. Bukod pa roon, nagbago ito ng pag-ugali. Binaliwala nito kahit ang pagiging magkaibigan nila. Eventually, nakilala rin niya si Meg, ang babaeng mamahalin niya ng buong puso, ng buong buhay. Alam naman niyang may tiwala si Megan sa kanya. Alam niya rin kung gaano siya kamahal nito. If she did not love him, she would not be hurting. At naiintindihan niya na sa hirap na pinagdaanan ng nobya ay nakaranas ito ng kahinaan. Kahinaan para pagdudahan ang sinseridad niya para rito. Kaya nga nakipagkasunduan na siya sa Kuya Iking niya sa oras na ayos ang pakiramdam nito. Kain ka pa, Meg. Ipinaglagay pa siya ng nobyo ng ilang kutsara pa ng kanin at ulam sa plato. Kukunti pa lang nakakain mo eh. Busog na ako. Kinuha niya ang baso ng tubig at dahan-dahang uminom. Ibinaba niya ang baso sa bedside table at pinanood ang binata na magligpit ng pinagkainan niya. Sa totoo lang, mas malaking dahilan na masakit na ang bibig niya kaysa busog niya. Gusto mo ba ng fruits? Madaming dala kahapon si Luan. Muling alok nito. Umiling lang siya. Itinaas niya ang isang kamay para salatin ang mga labi. Humupa na ang mga maga niyon pero hindi pa niya maibuka ng gusto dahil masakit pa ang sugat. Pagkatapos ay hinawakan niya ang bandage sa gilid ng ulo niya sa bandang noo. She had to have stitches para isara ang sugat doon. Mukha siguro akong monster, bulong niya. Naupo si Joseph kaharap niya. Kinuha nito ang 2 kamay niya at hinawakan iyon ng mahigpit. Mukha kang magandang babae na kailangan kumbantayan at ingatan ng mas mabuti. Kung dati ay ngingiti siya sa kilig bilang tugon, ngayon ay napakunot lang ang noo niya. May kumukurot pa rin sa puso niya at naiinis na siya kung bakit hindi iyon mawala-wala. Naiinis siya dahil dapat lubos ang tiwala niya sa karap. Muli niyang iniiwas ang tingin nito. Tanggalin din sana niya ang pagkakahawak nito pero lalong humigpit ang mga kamay nito. Meg, pwede na ba tayo mag-usap? He asked gently.
Huminga lang muna siya ng malalim, saka ibinalik ang tingin dito. What she saw there made her want to cry again. He loved her. Pips, I'm sorry. Napahigbi siya. No, honey. Lumapit ito para yakapin siya. Masoyong malik ito sa noo at ipisingi niya. Huwag kang mag-sorry dahil naintindihan ko. You have every right to feel hurt. Marami kong hindi nasabi tungkol sa pinagdaanan namin ni Grace. Akala ko noon hindi na iyon importante dahil narito ka na. Magkasama tayo, mahal natin ang isa't isa. Pero hindi ko inasahan na darating ang panahon na maungkat pa ang mga iyon. And I know nothing hurts as bad as something you've never known or you felt was kept secret. I thought he loved her. I thought I loved her. Noong mga panahong iyon, siya lang ang laman ng isip ko. She incited my instincts pero apparently iyon lang yun. Dahil gusto ko yung nagagawa namin together. When I met you, iba yung naramdaman ko. I couldn't imagine being away from you. I couldn't imagine married life na hindi ikaw ang kasalo ko. I couldn't even begin to imagine having children na hindi ikaw ang ina ko. Meg, what I'm saying is, naputo lang sinasabi nito dahil sumabad siya. Anong nangyari kay Grace? Nasaan siya ngayon? Well, huminga ito ng malalim. Nalaman ng mga pulis na may mahabang story na din si Grace ng psychological imbalance. Nang magpunta siya sa Australia last year, it wasn't because nagtrabaho siya sa Qantas. Device lang yon ng parents niya para mapapunta siya roon at mabantayan siya ng mga ito. When she got there, ipinasok siya sa isang recovery facility. Umayos naman ang lagay niya o baka nagpanggap lang para mapayagang bumalik dito. She was given medication pero dahil hindi niya tinitake regularly, bumalik yung imbalance. Na-aggravate pa dahil sa sitwasyong ito. Kawawa naman pala siya. Tunay ang naramdaman niyang iyon para sa babae. Kasama namin ang papa niya noong gabing nakuha ka namin. Patuloy nito. Iuuwi na siya sa Australia. Doon na siya aalagaan ng parents niya. Huminga siya ng malalim at tumango. Saka siya tumunghay sa mukha ng kausap. So, you were saying bago kita sinigitan? Nagsimula siyang ngumiti. Gumanti rin ito pero misteryoso ang ngiti nito. Hindi niya nababasa kung bakit at kumakabog ng dibdib niya sa antisipasyon. I was saying, binitawan mo na nito ang isang kamay niya para bumunot ng kung ano sa bulsa. Iniisip kong maghintay sana hanggang makalabas ka ng hospital pero mukhang dapat ko nang gawin ito. Inilabas nito ang laman ng hawak na silk pouch, isang antigong singsing. This belonged to my grandmother. Ipinasa niya ito sa daddy ko noong mag-propose si daddy kay mommy. They would have given it to Kuya Jared kaya lang his wife's parents had other plans. Of course, hindi naman kailangan ni Kuya Ike ng engagement ring at wala naman siyang pagbibigyan. So sa akin napunta. Kinuha nito ang kaliwang kamay niya at isinuot na nito iyon sa kanyang palasinsingan. Umiiyak at tumatawa siya ng sabay. I love you, Megan. Nalikan nito ang kamay niya. Mahal na mahal kita, Joseph. Niyakap niya ang binata, offering him her lips. I take it kailangan niyo na ng presence ko. Sumilip mula sa nakabukas na pinto si Kuya Iking. Nakaabito at may dalang bote ng holy water. Kuya Iking, parang hindi niya sigurado kung mapapahiya siya dahil nahuli siyang nakipaghalikan ng nakakatandang kapatid ng nobyo na pari pa. Ganda ng timing mo sabi naman ni Joseph sa kapatid. Kung okay na si Meg, okay na din ako. Ikakasal na tayo? Napatingin siya sa binata, her eyes wide. Pips, gusto ko namang maglakad sa aisle, saka magbihis ng gown, saka yung sasabuyan tayo ng flower, petals at bigas. Hindi ko kayo ikakasal dito sa badang pari. Bawal magkasal sa labas ng simbahan. Blessing lang ito, tango niya. Tumingin siya muli sa suot na singsing pagkatapos ay sa mukha ng katipan. Nginitian niya ito ng matamis. I do. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!